Nagsimula na kanina ang 3 araw na dry run sa pagpapatupad ng no window hours sa 3 lugar sa Metro Manila. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, John. Floor, inumpisahan na nga ngayong araw ng Interagency Committee on Traffic o IAC ang dry run para sa implementasyon ng no window hours policy sa lahat ng pribadong sasakyan na daraan sa EDSA, C5 Road, Alabang Zapote Road, Rojas Boulevard at mga kalsada sa lungsod ng Mandaluyong. Kanina nga ay maagang pumwesto ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa ilang bahagi ng EDSA upang sitahin yung mga sasakyan na sakop ng coding scheme. Subalit dahil dry run pa lamang, pinaalalahanan lamang ng IAC ang mga nahuli hinggil sa bagong traffic management system na ipatutupad simula sa Lunes, October 17. Kaugnay nga nito, Flor, 11 bagong unit ng double-decker buses ng point-to-point system ang inilunsad kanina ng Transportation Department at IAC. Layo nito na bigyan ng alternatibong masasakyan ang mga motorista na maaapektuhan nitong suspensyon ng window hours sa number coding scheme. Bawat bus ay kaya makapagsakay ng 55 pasahero at mayroong komportableng mga upuan. Mayroon rin itong sariling comfort room, aircon, libreng wifi at TV kung saan maaaring makapanood ng palabas sa mga pasahero habang bumabiyahe. Gamit ang beep card, kakahalaga ng 55 pesos ang pamasahe sa P2P bus, subalit mas makakamura ang mga pasahero kung sila magbabayad ng round trip na nagkakalag lamang ng 80 pesos. Ay na po ang P2P kung magkakaroon ng limited all housing sa area ng Tiga, Makati at Quezon City.